Ngayon po ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, at paglulunsad ng Diocesan Synodal Pastoral Planning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Hari ng Sanlibutan. Sa banal na pagdiriwang na ito ay inilulunsad din ng ating diocese ang Diocesan Synodal Pastoral Planning bilang tugon sa panawagan ng ating Santo Papa Francisco sa sama-samang paglalakbay bilang simbahan. Hilingin natin sa Panginoon sa banal na misang ito na nawa ay mapuspos tayo ng Espiritu Santo upang maging aktibong kalahok ng pastoral na gawain ito. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagbubuni sa kaluwalhatian ni Kristong ating Hari. Sa kanyang patnubay, tayo kanyang tinatawag sa sama-samang paglalakbay bilang kanyang sabayanan. Sa Eukaristiyang ito, tayo'y manalangin upang sa ating paglulunsad ng Diocesan Synodal Pastoral Planning o DSPP ay maibigay natin ang ating mga sarili sa pagpalaot sa karagatan ng misyon at maging mamalakaya ng ating kapwa, lalo na ang mga kapuspalad. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa na nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang panghinaan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos ng Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo, pagbubukirin ko ang mabutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong Diyos, di ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Tugon. Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Tugon. Panginoong Diyos,
harapan ng lingkod mo, ikaw ay may hangdang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tatagayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi at mananahan. Tugon. Panginoong Diyos, hindi ako magdalaw. Sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang mga kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Pagpalain dumarating sa ngalan ng puon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel,
at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kaniyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mana sa kanan, "Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, at nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng may suot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng may suot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, mayroong sulat pastoral ang ating kamahal-mahalang obispo ng Diocese ng Caloocan. At sa lahat ng mga kapilya, mga mission stations at mga parokya na nasasakupan ng Diocese ng Caloocan, babasahin ang sulat pastoral ng ating obispo. Sulat pastoral sa paglulunsad ng Diocesan Synodal Pastoral Planning sa Diocese ng Caloocan. Minamahal kong bayan ng Diyos, maligayang kapistahan po ng Kristong Hari sa inyong lahat. May dalawang bahagi ang sulat pastoral na ito. Ang una ay pagnilay sa ating ebanghelyo ngayon mula kay Mateo 25 verses 31 to 46. At ang pangalawa ay pagninilay naman sa ebanghelyong pagkukuhaan natin ng inspirasyon para sa ating Diocesan Synodal Pastoral Planning or DSPP sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 1 to 19. Sa unang pagninilay sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, simulan natin ang unang bahagi
sa isang kwentong isinulat ng Amerikanong author na si Mark Twain. Ang titulo ng kanyang sinulat ay ang Prinsipe at ang Pulubi. Makinig po kayo sa kwentong ito, napakagandang kwento. Sa isang malayong bayan, may isang batang pulubi na di sinasadyang nakatagpo ang isang batang prinsipe sa may bakuran ng palasyo. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Dahil sila'y magkaedad at malapit ang pagkakahawig sa isa't isa, iminungkahi ng prinsipe sa kaibigang pulubi na magpalitan silang ng kasuotan. Bukod sa ibig maranasan ng prinsipe ang buhay sa labas ng palasyo, gusto rin niyang iparanas sa bagong kaibigan ang maginhawang buhay ng isang prinsipe. Kaya nagkabaliktad ang kanilang mga daigdig. Doon sa labas ng palasyo, naranasan ng batang prinsipe ang lahat ng pinagdaanan ng kaibigan niyang batang pulubi. Ang hirap, gutom at kalupitan. Naranasan din niya ang pagmamagandang loob ng ilang tao, lalo na ang isang sundalong papauwi sa palasyo galing sa gyera. Kilala niya ang sundalong ito, ngunit hindi siya nakilala ng sundalo. Mabilis na nagdaan ang isang taon, minsan isang araw, umugong ang balita sa buong kaharian na ang hari ay namatay na. Naging balita rin ang tungkol sa paghahanda ng buong bayan para sa pagluluklok sa trono na magiging tagapagmana ng korona bilang bagong hari. Noon minabuti ng tunay na prinsipe na umuwi. Halos ipagtabuyan siya ng mga bantay ng sinikap nito na pumasok sa palasyo. Ngunit mabilis na nakilala siya ng kaniyang kaibigan. Nabigla ang lahat ng kusang ilipat ng kaibigan ang suot nitong korona sa ulo ng tunay na prinsipe na inakala ng lahat ay pulubi. Namangha rin silang lahat nang makita nila sa daliri ng pulubi ang singsing na nagtataglay ng selyo ng kaharian. Ito ang nag-iisang bagay na itinago ng prinsipe nang makipagpalitan siya ng lugar sa kaibigang pulubi. Ito rin ang nagsilbing patunay na siya nga ang totoong tagapagmana ng trono. Kaya ang lahat ay biglang lumuhod sa harapan niya nang makita ito. Kinilala siya at itinanghal bilang bagong hari ng buong kaharian. Sa harapan ng lahat, kinilala ng bagong hari ang sundalong nagmalasakit sa kanya nung nasa labas pa siya ng palasyo. Nasorpresa ito nang gantimpalaan siya ng bagong hari at gawin siyang general. Noon lang siya namulat na ang batang palaboy pala na minsay tinulungan niya ay tagapagmana ng trono ng kaharian. Nabigla rin ang kaibigan na nakapalitan niya ng lugar. Handa na sana itong bumalik sa pagkapulubi nang italaga siya ng bagong hari bilang punong ministro ng kaharian upang tulungan daw ang hari sa pagtataguyod ng isang kahariang patas at makatarungan, mag-aangat sa kalagayan na madukha at kapuspalad. Mga kapatid, hindi ako magtataka kung ang popular na kwentong ito ni Mark Twain ay humugot ng inspirasyon sa ebanghelyong narinig natin ngayong araw ng kapistahan ng Kristong Hari. Diba, ayon sa ebanghelyo, sa bandang dulo ng kwento, na sorpresa daw ang mga matuwid na ang dukha kanilang pinagmalasakitan ay walang iba kundi ang hari mismo. Sa kwento ni Mark Twain, isang hari ang kusang bumaba sa trono, naghubad ng dangal ng maharlika at nakipagpalit ng lugar sa isang kapuspalad
upang maranasan ang mapinagdaraanan ng mga nagugutom, nauuhaw, hubad, palaboy, may sakit at bilanggo sa lipunan. Siyang mamumuno kasama naman nakakikilala sa kanya upang ang maghari sa daigdig ay habag, malasakit, katarungan at kasaganaan para sa lahat. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sinulat ni San Pablo, sapagkat alam ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoon Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha alang-alang sa atin, upang sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Siyang anak ng Diyos na nakipamuhay sa atin bilang anak ng tao, siya na naghubad ng kanyang dangal hanggang kamatayan sa krus ay itinaas at itinampok upang sa ngalan niya ang sanlibutan ay lumuhod upang ipahayag na siya ang Panginoon, ang hari ng sanlibutan. Siyang anak ng Diyos ang kusang loob na magpakumbaba upang maiangat ang dangal ng mga tao sa pagiging mga anak ng Diyos. Ang misyon ni Kristo, mga kapatid, ay misyon din ng simbahan na sa bisa ng kaloob na Espiritu Santo sa binyag ay kumakatawan sa Kanya. Hindi ba't ito rin ang isa sa mga adikain ng PCP2 o Second Plenary Council of the Philippines? Ang maging isang simbahan na madukha para sa mga dukha, simbahan ang hangad ay magatid ng buhay na ganap katulad ng layunin ng anak ng Diyos na hatid niyang mabuting balita. Sa ating ikalawang pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 1 to 19, mga kapatid, ang Panginoong nakikilala sa mga taong mapagkukumbaba, ito rin ang diwa ng Ebanghelyong paghuhugutan naman natin ng inspirasyon para sa tema ng inilulunsad nating Diocesan Synodal Pastoral Planning. Gospel ni San Juan, chapter 21, verse 1 to 19. Katulad ng iba pang mga ulat tungkol sa pagpapakita ng Kristong muling nabuhay, hindi rin kaagad nakilala ng mga alagad ang Panginoon sa kwentong ito. Inakala nilang isang matandang pulubing nagpapalimos nang makakain ang kausap nila sa dalampasigan. Sa bandang dulo, may sorpresa rin. Akala nilang humingi ng pagkain ang siya palang magpapakain sa kanila. Ang akala nilang nagdedelehensya ng isda, ang siya palang magtuturo sa kanila kung paano manghuli ng maraming isda. Kung mga tupa at pastol ang larawan sa naunang ebanghelyo, mga isda at mangingisda naman ang sa pangalawang ebanghelyo. Kung paanong sa Mateo chapter 25, ang mga tupa ay kikilalanin ng pastol at itatalaga niya bilang makatuwang niya sa misyon ng pagpapastol. Sa Gospel ni St. John, ang mga alagad na nagsimula na parang mga isdang nahuli sa lambat ng Panginoon ay ihahanda sa pagiging kapwa mangingisda para sa kaharian ng Diyos. Ang simbahang sinodal ay sambayanan ng mga alagad na nagkakaisang puso at diwa at nakikilahok sa gawain at misyon ng Panginoong ating mabuting pastol. Naging kaibigan siya ng mga abang mangingisda ng Kapernaum sa may lawa ng Galilea. Nakipamuhay siya sa kanila at nakibabad siya sa mundo nila. Hinuli muna ang loob nila sa pahayag niyang mabuting balita bago niyan sila tinuruan ng ibang klasing pangingisda upang makasama niya sa panghuli ng loob para sa kaharian ng Diyos. Ito ang diwang gagabay sa ating inilulunsad na Diocesan Synodal Pastoral Planning or DSPP sa araw na ito, mga kapatid. Gagawin natin ang buong proseso ng DSPP sa loob ng isang buong taon 2024. Sasabay tayo sa nagaganap na pandaigdigang sinodo tungkol sa adikaing maging simbahang sinodal na.
Itataon natin ang simula ng implementasyon ng DSPP sa taon 2025, taon ng yubileo ng Simbahang Katolika. Magsisimula ito sa lipatan ng ating kaparian sa kani-kanilang mga bagong mga parokya at ministries sa Enero 2025. At ang magiging kasunod ng paglulunsad na ito ay 4 na hakbang. Sa first quarter ng taon 2024, magkakaroon tayo ng marubdob na makonsultasyon at pagpupulong. Ibig sabihin, pupunta naman tayo, bababa na naman tayo sa mga iba't ibang communities upang ikonsulta ang lahat ng mga tao. Isasagawa natin ito sa anyo ng spiritual conversations na harinaway totoong pamunuan ng Espiritu Santo. Sa Kanya lang tayong magpapagabay para sa direksyon na dapat nating sundin bilang sambayanan ng mga alagad. Gagawin natin ito sa lahat ng antas ng simbahan mula sa mga BEC, sa kapilya, mga mission stations, parokya, bikaryato at dioceses. Sa second quarter naman ng taon 2024, gagawin natin ang ikalawang antas ng DSPP, ang pagsusuri sa manakalap na konsultasyon. Sa third quarter, doon tayo magdidesisyon kung aling mga hangarin ang bibigyan natin ng prioridad sa ating pagpaplano. At sa fourth quarter, doon natin gaganapin ang aktwal na pagbabalangkas na maplanong aksyon ng DSPP para susunod na 6 na taon. Ang magiging simula ng implementasyon mula sa taon 2025 matapos ang lipatan ng kaparian sa Enero ng buwang iyon ay ang sinodal na pagpaplanong pastoral naman sa mga parokya, mga kapilya, mga mission stations at mission centers at mga BEC sa isang paraan na nakaangkla sa Diocesan Synodal Pastoral Plan. Ang magiging tema ng ating DSPP ay hugot ng inspirasyon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 1 to 19. Hango ito sa sinabi ni San Pedro at ang mabilis na sagot ng mga kasama niya. Sabi ni Pedro, "Mangingisda ako." Sumagot ang kanyang makasama, "Sasama kami." Tungkol naman ito sa ginawang pagpapakilala ng Kristong muling nabuhay sa kanyang mga alagad upang sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkaisang puso at diwa sa kanya at pakikilahok sa kanyang buhay at halimbawa, sila ay maihanda niya sa pakikibahagi sa kanyang misyon. Ito rin ang gagawin natin sa DSPP na inililunsad natin mula sa araw na ito. Ako na inyong obispo kasamang lahat na makapwa pinunong lingkod sa makaparian, relihiyoso at laiko ang gaganap sa papel ni Pedro. Kung paanong sinabi niya, "Mangingisda ako," at isinagot nila sa kanya, "Sasama kami." Inaanyayahan ko rin kayong lahat mula sa araw na ito na makiisa sa gawain at misyon ng simbahan sa Dioceses ng Caloocan. Mangingisda tayo. Kung handa na rin kayong sumama sa misyon, ang isasagot sa paanyaya ay, "Sasama kami." Mangingisda ako? Sasama kami. Mangingisda ako? Sasama kami. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! Mula sa ating obispo, Pablo Virgilio is David, obispo ng Caloocan. Mangingisda ako? Sasama kami. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanawag sa kinaroonan na mayumao.
na may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, daluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatanan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapatid, ipinakita sa atin ni Jesus ng kanyang kadakilaan bilang hari ay nasa kanyang buhay paglilingkod sa kapwa, lalo na sa makapuspalad. Manalangin tayo sa Ama upang tayong lahat ay umunlad sa pakikipaglakbay sa landas niya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Maging masagla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang masundan si Kristong Hari sa panibagong yugtong ito ng ating diocese. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Ang mga relihiyoso at relihiyosa na aktibong nakikiisa sa misyon ng ating diocese ay patuloy nawang maging inspirasyon sa ating sambayanan ng Diyos sa Diocese ng Caloocan. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Ang mga laiko ng simbahan nawa ay magkaroon pa ng mas malalim na pagkaunawa at pananagutan sa buhay paglilingkod, gayon din ng kamalayan na ating buong sambayanan ng mga alagad ay maging kabahagi ng misyon ni Kristong Hari. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat ng naririto, nawa ay maging bukas loob tayo sa ating pagiging kabahagi ng proseso ng Diocesan Synodal Pastoral Planning na ating inilulunsad sa araw na ito. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na yumauna, upang sa diwa ng kaisahan ng mga banal sa iisang katawan ni Kristo ay manatili ang kanilang pakikibahagi sa misyon ng simbahan. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Jesus, Hari ng Sanlibutan, patnubayan mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama. Turuan mo kaming makinig at maging bukas sa tinig ng Espiritu Santo na nangungusap sa amin sa pamamagitan ng makapatid naming kapuspalad, nahihirapan at nasalaylayan ng lipunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, hinihiling namin ang iyong anak naway magbigay na makaloob sa pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak sa Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad, na iyong kadakila ang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
enters, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your home, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness stands and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I will forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa karian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang makautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, Ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang kanyang kaharian ay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod,
ang music ministry at Regina Chedi Children's Choir, lay Eucharistic ministers, ministry of altar servers, ministry of ushers, greeters, and collectors, ministry of lectors and commentators, social communications ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong lahat na narito ngayon, at ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverendo Padre Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa darating na linggo po, ang San Roque Chapel ang sponsor. Mga paalala at paanyaya. Una, ang lahat po ay naanyayahan mamaya sa ganap na ika-4 ng hapon. Magkakaroon po ng blessing and procession of the Blessed Sacrament. Magsisimula po ito sa RNE Chapel. Mag-aabang po ang bawat chapel community sa kanilang designated na lugar. At sila po ay maghahanda ng altar at ilalabas ang kanilang patron. At doon po sila magtitipon-tipon upang sila ay i-bless. Ang mga sumusunod po ang mga lugar kung saan magtitipon ang bawat kapilya. Ang San Lorenzo Chapel ay sa Paras Compound. Ang Manawag Chapel ay sa Barangay Hall 161. Ang St. Joseph Chapel sa Baysa Elementary School. Ang Peña Francia Chapel ay sa Ate Marie Rodolfo House. Ang St. Louis de Montfort Chapel ay sa kanila pong chapel sa Compound 7. Ang San Juan ay sa Shell Gasoline Station. Ang San Roque ay dito po sa Bodega. Ang Santa Teresa ng Calcutta ay sa Bougainvillea Street. Ang Mother of Perpetual Help ay sa Rosal Street. Ang San Pedro Calungsod ay sa Nanay Conching Rivera's Residence. Ang Our Lady of Lourdes ay sa Carmelos Residence at ang St. Clair Chapel ay sa Bayanihan Court. At tutungo po ng Woodcraft Bayanihan at susundan po ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ikalawa, sa susunod na linggo po, December 3, ay atin na pong isisimulan ang panahon ng Adbyento. Dito po ay magkakaroon tayo ng Advent Rite at pagsisindi ng kandila. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsors sa bawat linggo at mga simbang gabi na misa. At sila po ang magsisindi ng kandila na sisimulan sa December 3 hanggang December 24. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapatayo ng ating munting simbahan at iba pa pong mga gawain. Ikatlo po, sa December 8 ay atin naman pong ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o ang Immaculate Conception. Magkakaroon po tayo ng mga misa, 7 a.m. sa RNE Taxi Chapel at sa 6 p.m. po sa Woodcraft Bayanihan. Ika-4 po sa December 9 ay ang lahat ay naanyayahan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Advent Recollection. Ito po ay gaganapin sa ika-7 ng gabi sa Woodcraft Bayanihan. Father. Sa araw na ito muli ay inilulunsad natin ang Diocesan Synodal Pastoral Planning at mayroong iba't ibang bahagi ang paglulunsad nito. Unang bahagi ay ang paanyaya, ang pangalawang bahagi ay ang panalangin. Pagkatapos ang paghahayo. Pagkatapos noon ay pag sinabi ng pari na mangingisda ako, sasagot kayo na sasama kami. Pagkatapos po niyan ay inyong ididikit ang inyong mga isda dito po sa ating tarpaulin. Ang pagdidikit po natin ng ating mga isda ay simbolo na tayo ay sumasang-ayon na sasama tayo na mangisda ng mga tao. Sumasang-ayon tayo at inialay natin ang ating mga sarili na makibahagi sa proseso ng Diocesan
Synodal Pastoral Planning. No? So lahat tayo na magdidikit ay maging kabahagi ng pagpaplanong iyan na gagawin para sa ating diocese. Mga kapatid, ipinapaalaala sa atin ng Panginoon sa panalangin itinuro niya sa mga alagad niya na walang saysay ang ating mga plano kung hindi inaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ating hilingin sa Panginoon na patnubayan niya tayo sa Diocesan Synodal Pastoral Planning na ating inilulunsad sa araw na ito. Naway marinig nating mabuti ang bulong ng Espiritu Santo sa ating matalakayan upang sa ating pakikilakbay sa isa't isa ay manatili tayong nakatuon sa landas ni Kristo. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatawag mo kami sa sama-samang paglalakbay na ito bilang iyong sambayanan. Sa aming pagtugon sa tawag na ito, kami ay sinusugo mo tulad ng iyong mga alagad na binigyan mo ng tungkuling pumalaot at mamalakaya ng tao. Kaya Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa buong sambayanang Kristiyano ng Diocese ng Caloocan. Gabayan mo ang aming mga pinunong lingkod, ang aming obispo, mga kaparian, relihiyoso at relihiyosa, mga laikong katuwang sa misyon, at kaming lahat na naririto ngayon sa aming gagawing Diocesan Synodal Pastoral Planning. Sa pamagitan nito ay mas lalo pa sana kaming makatugon sa pangailangan na iyong sambayanan sa aming diocese, lalo na ang mga sektor ng lipunan na unti-unti nang nagpapalayo sa iyo. Loobin mong sa aming pakikinig, pagpapasya at pananalangin, mabatid namin ang iyong kalooban at ang maibalangkas naming mga plano ay magsilbing kasangkapan ng pagbuo sa iyong kaharian dito sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Maria ang aming ina, Ipanalangin mo kami. San Roque aming patron, Ipanalangin mo kami. lahat ng mga banal at huwarang kamanlalakbay, Ipanalangin ninyo kami. Mga kapatid, tayo ay sinusugo bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Tumugon tayo tulad ng mga alagad na pinangunahan ni Pedro sa kanilang pagpalaot sa karagatan ng misyon. Mangingisda ako. sasama kami. Idikit po natin ang ating mga isda. Kaming mangingisda
subscribe button. Mangingisda ako. Sasama kami. Palakpakan po natin ang ating paglunsad ng ating Diocesan Synodal Pastoral Planning. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, nilingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo na iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!